Dahil po sa manipis na supply ng kuryente, itinaas na naman ang red alert sa Luzon grid ngayong araw na ito. Pero ang makakasabay na tinatawag na forced outage ng ilang planta ng kuryente na dahilan ng red alert ay gustong paimbestigahan ni Senador Sherwin Gatchalian. Nakatutok sila Alviz. Sa ikawalong pagkakataon ngayong buwan, muling itinaas sa red alert status ang reserba ng kuryente sa Luzon grid ngayong araw. Mula 10 a.m. hanggang 5 p.m. at 6 p.m. hanggang 9 p.m. ang red alert. May yellow alert naman ng 8 a.m. to 10 a.m., 5 p.m. to 6 p.m. at 9 p.m. to 11 p.m. Idinideklara ang red alert kapag ang available capacity ay mas maliit na sa regulating reserve. Ang regulating reserve ay katumbas ng 4% ng peak demand. 4 na planta ng kuryente kasi ang nag-forced outage noong April 22 at di pa rin bumabalik sa grid. 2 naman ang derated o di tumatakbo sa full capacity. Ang resulta, nagkaroon ng rotational brownout sa ilang lugar. Pinaiimbestigahan ng Senate Committee on Energy sa Energy Regulatory Commission at Philippine Competition Commission kung sinadya o nagkataon lang ang magkakasabay na forced outage ng mga planta. May hila kasi pataas ang presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. We have to assure our constituents and also our consumers that walang anomalyang nangyayari at walang sabuatan na nangyayari. As of this point, Your Honor, we don't have any information that we can consider as anti-competitive behavior. Sa pagtatanong sa committee hearing, napag-alamang walang penalty ang ERC sa mga plantang nagpo-forced outage. Meron ba tayong penalties dito sa mga commitment na ito? As of now, none, Mr. Chair. The consumers are being burdened by these forced and unplanned outages. We want to see a policy that will penalize the power producers because it's their job to make sure that their commitment is always a commitment. Ayon sa Philippine Electricity Market Corporation o PEMC na nangangasiwa sa WESM dahil self-regulating ang WESM, may penalty sa mga pasaway na power producers. May mekanismo rin daw ang PEMC para di basta maipasa sa consumers ang pagsipa sa presyo. 10 to 15% ng supply ng kuryente ng Meralco ay galing sa WESM. Kung napatunayan na sila ay may sala, ang pinakamababang penalty po sa kanila ay 100,000 pesos bawat insidente, bawat price interval. Ang generation capacity kulang. So, kung mapaparami natin ito, this will avoid all these red alert and yellow alert occurrences, and that will drive prices down. Tinanong din kung matitiyak ba ang supply ng kuryente sa araw ng eleksyon at sa oras ng bilangan. The election day was declared as a holiday. So expectedly, the demand for power will be low on that day. So we expect sufficient reserves. The worry that we're having is the day after the election, which is actually the counting day. So the transmission of votes. Yung canvassing is in danger. Sinabi rin natin na even on canvassing, maghanap pa sila ng additional supply para pumasok. Leigh Alviz, Nakatutok, 24 Oras.